Purihin ang Diyos sa gabing ito. Kumusta na po kayong lahat? Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon na muli na tayo po ay makakapakinig ng salita po niya. Dahil alam natin na napakahalaga na pinapakinggan po ang salita ng ating pong Panginoon. Kumusta na po mga kongkeror? Sa Caloocan, sa pangunguna po ni Pastor Glenn, Sister Rita, at maging sa Malabon, sa pangangalaga po ni Pastor Juliet, at maging sa Quezon City, sa pangunguna po ni Pastor Remean, maging sa Mususo, sa mga kakapatiran po doon, sa pangunguna po ni Pastor Manuel, Sister Mylene, at maging sa Pandi, sa pangangalaga po ni Pastor Maricel, Pastor Vic, sa lahat ng mga kapatiran, at maging sa San Ildefonso, ay tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya kumusta po kayong lahat? Naway mag-enjoy po tayo sa pakikinig na kanyang pong mga salita, at maging sa lahat po ng mga nanonood ng live streaming na ito, nawa po tayong lahat ay magpapala na kanyang salita. Tayo po ay mag-ukol ng isang panalangin, ipagkatiwala po natin ang gabing ito sa Panginoon. Purihin ka, aming Diyos na mga pangriyan sa lahat. Pinagpapasalamat ko po ang gabing ito sapagkat tunay na ang salita mo na mahayag ay patuloy na ikaw ang siyang kumaugnay sa buhay po ng bawat isa. Patuloy kang mangusap, patuloy Ama, na gamitin niyo po ko na daloy ng mga salita mo. Na ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maluwalhati. Tunay po na sa gabing ito ako'y nagpupurit ng papasalamat sapagkat ang salita mo na aming pong sisikaping pag-aralan ay makapagbibigay po sa bawat isa sa amin. Kaya pinupuri kita, Ama, pinsasalamatan sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong teksto sa gabing ito ay matatagpuan po sa aklat po ng 1 John 1:3. At ganito po yung sinasabi: We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us, and our fellowship is within the Father and with His Son, Jesus Christ. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa na Kanya pong salita. Na napakahalaga po na tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating pong Amang nasa langit. Sapagkat ito po yung nais niya na tayo ay laging nakipagpe-fellowship sa ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang ating pong topic sa gabing ito, Importance of Fellowship. Bakit po na napakahalaga ang pag-ugnayan po natin sa ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat? Sapagkat ito po yung nais ng ating Diyos sa gabing ito, sa pamagitan po natin pong pakikipag-fellowship, ay mabubuo po yung malalim na relasyon po natin sa Diyos. Kaya po yung kahalagahan kung bakit dapat tayo makipag-fellowship sa ating Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Dapat lagi po tayong nakikipag-ugnayan sa ating pong Diyos sa pamamagitan ng ating pong pakikipag-fellowship. With whom do we fellowship? Kanino tayo dapat makipag-fellowship? Dapat maunawaan natin kung kanino tayo dapat nakikipag-ugnayan. Kasi kung alam natin
kung kanino tayo dapat nakikipag-ugnayan, na sigurado na meron tayong maranasang kakaiba na kapag tayo ay nakikipag-fellowship sa ating pong amang nasa langit. Number 1, fellowship with the Father. Na kailangan tayo po ay makipag-ugnayan sa ating pong amang nasa langit. Our fellowship with the God our Father must be our highest priority than any other else. Fellowshipping with God is very important because it is where we will find His will toward us. Ang pakikipag-ugnayan sa ating pong Diyos ay dapat binibigyan po natin ng pinakamataas na prioridad. Dahil ang ating pong pakipag-fellowship sa ating pong Diyos ng mga pangyarihan ay siyang magbibigay ng kaluwalhatian sa ating pong Diyos. Kaya mahalaga na dapat tayo'y nakikipag-ugnayan sa ating pong Diyos Ama, na bibigyan po natin ng pinamataas na prioridad ang ating pong Diyos. Sapagkat napakahalaga po nito para maunawaan po natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya ganoon na lang ang kahalagahan po kung bakit nais po ng Diyos Ama na tayo po ay makipag-fellowship sa Kanya. Fellowship with His Son. Bakit kailangan po tayong makipag-fellowship sa Kanya pong anak? Because the Lord Jesus Christ is our priest and the only mediator to the Father. For without the Lord Jesus Christ, we cannot come to the very presence of God the Father. Ang ating pong Panginoong Hesus ay pinakamataas na saserdote na nag-iisang tagapamagitan sa Ama. Dahil kung hindi po tayo makipag-fellowship sa Kanya pong anak, dahil siya ang tagapamagitan sa Ama, hindi po tayo makakarating sa presensya sa Diyos Ama. Kaya kailangan po natin na makipag-fellowship sa Kanya pong anak upang makarating po tayo sa presensya ng ating pong Amang nasa langit. Bakit po? Kasi malinaw po doon sa sinasabi sa John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one's come to the Father except through me. Kasi hindi po tayo makakarating sa presensya ng ating Amang nasa langit kung hindi po mamamagitan ang ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating pong Panginoong Hesus, siya ang pinanggagalingan ng ating pong mga pangailangan. Siya ang daan patungo sa Ama. Siya ay yung namamagitan sa atin patungo sa Ama. Kaya dapat tayong nakikipag-ugnayan sa Kanya pong anak na si Jesucristo upang makarating po tayo sa Kanya pong presensya. Kaya yun po yung kahalagahan kung bakit tayo ay dapat makipag-fellowship sa Kanya pong anak na si Jesus. According to the 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang sabi po dito, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
iisa ang tagapamagitan, kundi ang Panginoong Diyos. Siya po yung namamagitan sa Ama. Kaya dapat maunawaan po natin na kung wala ang ating pong Panginoon, na tunay na hindi po natin mararanasan ang kapangyarihan, ang pagkilos ng ating pong Amang nasa langit. Kasi po siya po yung tagapamagitan. Kaya dapat tayo ay lalapit at makipagpe-fellowship tayo sa kanya pong anak. Dahil siya lamang ang tagapamagitan sa Ama. Dahil alam po niya ang kalagayan natin. Dahil siya po ay namuhay dito sa lupa. Kaya naunawaan po niya tayo at naintindihan po niya tayo. Kaya siya yung mamamagitan sa Ama. Na yun nais po nating iparating sa ating pong Amang nasa langit. Dapat tayo po ay lalapit at makipag-fellowship sa ating pong Panginoong Diyos upang tayo po ay makarating sa kalwalatian ng ating pong Amang nasa langit. Another one, fellowship with the believer. Ang Panginoon ay nag-utos sa ating magmahalan sa isa't isa. At ang pag-ibig na yon ay dapat maging wagas at dalisay. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay dapat makita sa lahat ng mga Kristiyano. Bakit po na dapat makita? Yung pag-ibig ay maging wagas at dalisay. Sabagat ang ganitong uri ng pag-iibigan ay dapat makita po sa bawat isa sa atin. Sapagat ang nabubulagang mundo ay makukumbinsi lamang sa totohanang Kristyanismo kung kanilang makikita ang pagmamahalan ng mananampalataya sa isa't isa. Kaya yun po yung kahalagahan ng pakikipag-ugnayan natin sa Ama, pakikipag-ugnayan natin sa Kanya pong anak na si Jesus, at pakikipag-ugnayan po natin sa kapwa mananampalataya, na kailangan yung pag-ibig ay makita po sa puso sa bawat isa sa atin. Sapagkat ito yung magiging daan upang yung mundong ating pong ginagalawan, makukumbinsi lamang po sila kung ang lahat ng mga Kristiyano ay makikita yung pagmamahalan sa isa't isa. Yung po yung purpose, yung po yung layunin kung bakit ang sabi ng Panginoon, tayo'y magmahalan sa isa't isa. Dahil mahalaga na makita po ito sa lahat ng mananampalataya, dahil yung pag-ibig na wagas at dalisay, na ito ang dapat nakikita sa atin. What is the picture of love and fellowship? Paano makikita ang pagmamahalan at pakikiisa? Ang sabi po doon sa John 15:13, at ganito po yung sinasabi at tunawaan po natin ang kanya pong salita. Greater love is no one than this, that He laid down His life for His friend. Yun po kung paano makikita ang pagmamahalan at pakikiisa na inialay ang kanyang buhay sa kanyang pong kaibigan. Na bilang tayo po ay isang Kristiyano, na ipakita po natin ang pagmamahal sa ating pong kaibigan, sa ating pong kapwa, na tayo po yung gagamitin
sa ating pong mga kaibigan na maliwanagan, mabuksan ang kanyang kaisipan, na maipadama po natin ang ating pong pag-ibig sa ating pong mga kaibigan. Kaya ialay po natin ang ating buhay para po sa ating pong mga kaibigan, na para mabago po ang kanilang kaisipan. Sapagkat ang kaibigan ay naunawaan niya ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Kaya dapat ang isang kaibigan ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang kaibigan. Dapat nauunawaan, dapat minamahal, dapat ipinapakilala si Kristo sa kanilang buhay. Ngayon po yung ibig sabihin na ialay po natin ang ating buhay sa ating pong mga kaibigan. And how did the Lord Jesus demonstrate His love? Paano na ipakita ng ating pong Panginoon ang pag-ibig niya sa atin? Mahalaga na maunawaan po natin na ang pag-ibig na ipinakita ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kasi malinaw po doon sa sinabi sa 1 John 3:16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brother. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa atin. Dapat din po natin ialay ang ating buhay sa ating pong mga kapatid, sa ating pong kapwa, kung papaano ipinapakita ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin. Dapat gayon din ipinapakita po natin ang ating pong pagmamahal sa ating pong kapwa, sa ating pong kapatid sa pananampalataya. Na ang pag-ibig ng ating Diyos ay makikita kung ipinapadama po natin ang ating pong pagmamahal sa ating kapwa, sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Na ang pagmamahal ng ating Panginoon, iyon ay makikita kung ipapadama po natin ang ating pong pagmamahal na nagmumula sa ating pong Panginoon. Dahil ito po yung nais ng ating Diyos. Kung gaano tayo minahal ng ating Panginoon, dapat ganun din ang ating pong ginagawa na ipinapakita, hindi lamang sinasabi yung ating pong pagmamahal. Dapat pinapakita yung pagmamahal, nadadama ng ating mga kaibigan, nadadama ng ating kapwa mananampalataya, yung pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya po yung itinuturo ng ating pong Panginoon sa gabing ito. Kung paano inialay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin, dapat yun din po ang dapat natin ginagawa. Inaalay din po natin ating pong buhay sa ating pong kapwa, sa ating pong kapatid sa pananampalataya. Dahil nalulugod ang Panginoon kapag nakikita na tayong lahat ay nag-iibigan. Kaya purihin po ang Diyos sa gabing ito. How should then Christian will demonstrate their true fellowship with his brethren? Paano maipapakita ng Kristiyano ang tunay na pakikiisa na dapat ito ay nakikita?
na malinaw po doon sa sinabi sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Napakaganda po nito. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Huwag daw tayong magsasawa ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. At samantalahin natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating pong kapatid sa pananampalataya. At sa takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya po yung nais iparating ng ating pong Panginoon na kung paano po natin maipapakita ang tunay na pakikiisa sa ating kapwa, sa ating kapatid sa pananampalataya. Dapat huwag tayong magsasawang tulungan ang ating kapwa, ang ating kapatid sa pananampalataya. At hindi yun nawawalan ng kabuluhan. Nakikita ng ating Panginoon yung ginagawa po natin. Sapagkat ito po yung nais ng ating Diyos, na habang tayo'y pinagkakalooban ng buhay ng Diyos, dapat lagi tayong gumagawa ng mabuti, lagi tayong tumutulong sa ating pong kapwa, sapagkat ito po ang nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon kapag ginagawa po natin ito sa ating kapwa at maging sa ating pong kapatid sa pananampalataya. Kaya paalaala sa atin ng Panginoon, huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti at nakikita yon ng ating Panginoon na sigurado na siya yung magpapala sa atin. Kung anong ating pong itinanim, yun din po ang ating pong aanihin. Kaya maliwanag kung bakit ipinapaunawa po sa atin ng ating pong Panginoon. Why we should fellowship? Bakit tayo dapat makipag-ugnayan? Because God commanded it. Ipinag-uutos po ng ating pong Panginoon na tayo po ay makipag-fellowship. Why do God encourage us to do it? And for what purpose? Bakit tayo ini-encourage ng ating pong Diyos na makipag-fellowship? At ano po yung purpose? Ang sabi po doon sa Hebreo chapter 10 verse 25, kung bakit po tayo ini-encourage ng Diyos na tayo po'y makipag-fellowship sa ating pong mga kapatiran. Ganito po yung sinasabi. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another in all the more as you see the day approaching. Huwag daw po nating kakaligtaang dumalo sa mga pagtitipon. Kasi yun po yung ipinag-uutos ng ating pong Panginoon na lagi po nating hindi natin dapat kinakaligtaan ang mga pagdalo sa mga pagtitipon para tayo magpalakasan. Dahil yun po yung nais ng ating Panginoon kung bakit ipinag-uutos po niya na tayo po ay laging magkatipon.
magpalakasan, magpanalanginan. Katulad po ng ating pong ginagawa. Nalagay po tayong nakikinig na kanya pong salita tuwing araw po ng Miyerkules sa midweek, online, at maging sa Sunday celebration. Ibig sabihin na inuutusan tayo ng Panginoon sa pakikipag-fellowship, pakikipag-isa, dahil doon po tayo lalago. Sapagkat ang ating pong napapakinggan ay ang salita po ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po ay inuutusan ng ating pong Panginoon. Ini-encourage na lagi po tayong dumalo sa mga pagtitipon, katulad ng gawain ito, katulad ng ating pong mga mentoring. Para tayo lumago, para tayo mamunga, dahil yun po yung nais ng ating Panginoon. Dahil mahalaga na ito po ay naunawaan po natin ang pakikipag-fellowship. Another one, to satisfy God's heart. Ang tao ay nilikha upang makipag-ugnayan hindi lamang sa iba, kundi higit sa lahat sa Diyos. Kung magkagayon, may abilidad tayong makipag-usap sa Diyos at malubos ang kanyang puso to satisfy God's heart. Kaya po yung nais ng ating Diyos na tayo po ay makipag-fellowship para malubos ang puso ng ating pong Diyos. Na ipinapaunawa po sa atin ito. Kaya yun po yung kahalagahan ang pakikipag-ugnayan po natin. Kaya tunay na sa gabing ito, sa ating pong pakikipag-fellowship, sa ating pong Amang nasa langit, sa ating pong pakikipag-fellowship sa kanya pong anak na si Jesus, sa ating pong pakikipag-fellowship sa ating pong kapwa mananampalataya, ay may magandang dulot po sa buhay ng bawat isa. And last, to develop one another intimacy. Upang mapaunlad ang relasyon sa isa't isa, na kailangan po na tayo po ay makipag-fellowship. Yun po yung kahalagahan kung bakit itinuturo ng ating Panginoon, kung bakit inuutos ng ating Panginoon na tayo po ay makipag-fellowship upang umunlad ang relasyon natin sa ating pong Diyos Ama, sa kanya pong anak na si Jesus, sa kapwa mananampalataya, kung bakit nais ng Panginoon na tayo po ay makipag-fellowship. And how did the early Christian draw themselves nigh to one another? Ang sabi po doon sa Acts chapter 2 verse 42, sabi po dito, they devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Yun po, nananatili sila sa katuruan ng mga apostol. At ang katuruan po at ang itinuturo ng mga apostol, ito po ay nagmumula sa ating pong Panginoon. Lagi po silang nagpe-fellowship, lagi po silang nagpipiraperasyon ng tinapay, lagi po silang nananalangin, sapagat
Alam po ng ating pong mga kapatiran sa aklat po ng gawa ang kahalagahan ng pagkakaisa, pakikipag-ugnayan sa kapwa mananampalataya, dahil doon po nabubuo ang malalim na relasyon ng mga kapatiran. Doon nabubuo yung pagkakaisa sa malimit na pagkakasama-sama. Kaya yun po yung kahalagahan ng pakikipag-ugnayan po natin, na yun ang itinuturo, na kapag nakikita po ang pagkakaisa at pagmamahalan ng bawat mananampalataya, malaking impact po ito sa mga taong nakakakita. Dahil ito po yung magiging daan na yung pong nabubulagang mundo ay makukumbinsi lamang sa totohanang Kristyanismo kung kanilang makikita ang pagmamahalan ng mananampalataya sa isa't isa. Kaya yun po yung ginagawa ng mananampalataya doon po sa aklat ng gawa, na sila'y lagi nagkakatipon, sila'y nagkakaisa, sila'y nagsasama-sama, nagpapalakasan, nagpapanalanginan, sapagkat yun ang nais ng ating Diyos, na tayo magpalakasan, tayo magpanalanginan, tayo magkaisa, tayo magmahalan. Dahil yun ang kinalulugdan ng ating Panginoon, at natutuwa ang Panginoon kapag nakikita ang kanyang pong mga anak at lingkod na nagkakaisa, na nagmamahalan, na nagsasama-sama, na nagpapalakasan. Iyon po yung kahalagahan ng pakikipag-ugnayan o pakikipag-fellowship natin po sa ating pong Amang nasa langit, sa kanyang pong anak na si Jesus, sa kapwa po natin mananampalataya. Kaya yun po yung itinuturo sa gabing ito. With whom do we fellowship? Fellowship with the Father. Fellowship with His Son. Fellowship with the believers. At why we should fellowship? God commanded it. To satisfy God's heart. To develop one another intimacy. Purihin po ang Diyos sa gawing ito. Nawa po ay tayo po ay napagpala ng ating Panginoon. Sapagkat ako po ay naniniwala sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay tinuruan niya na makapag-fellowship po sa Kanya. Kaya ang ating pong good news, sabay-sabay po nating babasahin. Our fellowship with one another we only strengthen by our individual fellowship with Jesus Christ. Purihin po ang Diyos sa gabing ito. Nawa po ay mapagpala po ang bawat isa na nakarinig na kanyang salita. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, O Diyos, sa salita mo ng aming pong napagbulay. Salamat po, O Diyos, at itinuro niyo po sa amin ang kahalagahan ng pakikipag-fellowship sa iyo, O Diyos. Salamat dahil sa pamamagitan ng salita mo, nabuksan ang aming pong kaisipan. Tunay po, O Diyos, na napakabuti at napakadakila mo.
na patuloy niyo kaming tinuturuan na kaming lahat ay magmahalan at magkaisa, na kung papaano ang niyo pong anak na Jesus ay nialay niya ang kanyang buhay para sa amin, para sa aming pong kaligtasan. Naway gayon din po ang aming pong gawin. Naialay din po namin ang aming pong buhay sa aming pong mga kaibigan upang kami po ang siyang magdaan upang maranasan po nila, O Diyos, ang kagalakang nagmumula sa iyo. Salamat po, O Diyos. Gamitin niyo po kami para sa kanila, para may ipakilala ka po namin. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagtunay na ikaw ang aming Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, na nakakaalam kung ano ang nilalaman ng aming pong puso. Ikaw ang nakakaalam kung ano po ang aming pong mga pangailangan. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, sa lahat po na nakinig ng salita mo, patuloy na ikaw po, Ama, isang magpala. Patuloy na nga po, O Diyos, ang salita mo ang siyang kumilos at gumalaw sa kanilang buhay. Sa pamagitan po ng salita mo, nawa, O Diyos, iipaunawa niyo po sa bawat isa, sa lahat na nakikinig, sa lahat na nakapakinig ng salita mo, na ang kahalagahan po ng pakikipag-fellowship sa iyo, O Diyos, ang pakikipag-ugnayan sa inyo pong anak. Kasalamat at patuloy na ikaw na nga po, Ama, ang siya maghari sa aming pong mga buhay. Patuloy ka po, O Diyos, na mangusap. Patuloy niyo po kami, Ama, na turuan na matutong magtiwala sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pastors sa ilalim po ng Conqueror World Harvest Mission. Sa buhay po ni Pastor Vic, Pastora Maricel, marami pong salamat sa kanila. Sa kanila pong mga inilalagang mga tupa, O Diyos, na patuloy na ikaw ang pumilos at magbigay ng karunungan, patuloy po silang pangunahan. At maging sa buhay po ni Pastor Glenn, Sister Rita, sa kanila pong pangunguna doon po sa gawain sa Caloocan. Lord, idinadalangin ko po, Panginoon, na patuloy po niyang maranasan ang kagalakan sa kanyang pong puso, na sa kanyang pong pangangalaga, sa kanyang pong mga tupang inaalagaan, ay makita po ang kanyang pong pagmamahal. Kaya salamat po sa buhay po na mag-asawa po, Pastor Glenn at Sister Rita, maging sa buhay po ni Pastor Mean. Salamat at ang dalangin ko po, Ama, na ang karunungang ipinagkaloob niyo po ay magamit para po sa inyo pong kaluwalhatian, magamit sa kanya pong pagtuturo, sa kanya pong nasasakupan, sa kanya pong mga dinidisciple. Pagpalain niyo po, Ama, lumago ang kanya pong cell group na hinahawakan. Salamat po sa buhay po ni Pastora Mean, maging si Pastora Juliet ng Malabon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga kapatirang naroon. Patuloy niyo po, Panginoong, pangunahan si Pastora Juliet at mahayag ang kadakilaan, kabutihan mo sa kanya pong buhay. Gamitin niyo po siya, Panginoon, na may pangaral ang mabuting balita doon po sa Malabon. Salamat din po, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Ray, Sister Agnes, nakakatuwang po ni Pastora Juliet. At salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran sa San Ildefonso. Ikaw po, Panginoon, sa magpaalak sa kanila
patuloy kang kumilos, gumalaw sa kanilang buhay. Salamat din po, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Manuel, Sister Mylene, sa panguna po niya sa mga kapatiran po sa Masusok. Patuloy kang mahayag, patuloy po siyang pagpalain, patuloy po siyang ingatan, at patuloy na kumilos at gumalaw ka sa kanyang pong buhay, maging sa kanyang pong ministering ginagalawan. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. At hindi lang po, O Diyos, sa lahat ng mga kapatiran, sa Conqueror, sa lahat ng mga leader, sa lahat ng mga pastor, pastor's wife, maging sa lahat ng mga nanonood, nakinig ng salita mo. Lord, sa iyo ko po ipinagkakatiwala. Patuloy kang mangusap. Patuloy niyo po silang pangunahan. Patuloy na nga po, O Diyos, na sila'y maliwanagan at mabuksan ang talis kaisipan po nila. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang buhay po nila. Kung hindi po sila nakakakilala sa mga oras na ito, ikaw po ang siyang pumaugnay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Nawa po, Ama, na maranasan po nila ang tunay na kagalakang nagmumula sa iyo. Kaya maraming pong salamat sa salita mo na sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Nawa po, O Diyos, ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay patuloy po naming maranasan. Kaya sa gabing ito, patuloy kitang pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila sa pangalan po ng Panginoon Sus. Ito po aking dalangin. Amen and amen.